Noong mga nakaraang video mga boss, na-discuss natin yung paggawa ng mga bintana. Ngayon bibigyan ko naman kayo ng idea kung paano gawin itong mga pinto, no? I-discuss lang natin dito sa isang example dito sa harap, pero same procedure lang, no? Kahit na yung mga interior door, no, parehas lang kung i-design yan dito sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo, no, sa maliit pa lang nating channel, no, wag nyo po muna palang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell para every time na may bago po pala tayong video, ma-notify po kayo. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una natin gagawin mga boss, no, para ma-3-dimensional drawing natin itong pinto, kailangan mga boss, yung gagawin nating pinto, alamin natin yung sukat, no? Kung napansin nyo mga boss, merong measure dito, no? Yung quick measure, click lang natin. Tingnan natin yung distance, no? Kung ano sukat nito. Click natin dito at saka ron. So, ang sukat niya is 1 meter, no? So, yung distance naman niya, yung taas, no? Tingnan natin. Yung distance niya, kung titingnan natin ay 2.10 meters. Ayan, no? So, ang susunod na gagawin natin mga boss, since alam na natin, no, yung sukat ng pinto, magre-rectangle tayo, no? So, click tayo dito. Tapos, gawin natin yung sukat ng pinto, dimension. Ang sukat niya is 1 meter. Tapos, 2.1 meters naman, no? Yung taas, 2.1 meters. So, ito na yun mga boss, no? Gagawin natin nakahiga yung pinto na yan. Kung titingnan natin, rectangle siya, nakahiga siya. I-offset muna natin kung ano yung kapal ng hamba. Tapos, meron tayong command na offset. O ilagay ko na lang 0.05 or 2 inches. Ayan, no? Pero kung ano yung nandun sa plano nyo, yun ang gagawin nyo. Tapos, ito, idadrag ko lang ganon, no? So, ito kasi yung pinto natin. I-click natin. Tapos, ito namang sa labas, ito yung hamba natin, no? So, ang gagawin natin, once na na-i-drag na natin yon, ang gagawin natin ay i-move natin, no? I-move ko muna ito, ilapit ko rito para nakikita natin. Kahit paano, no? Tapos, itong isang ito yung para sa hamba, no? Yung nasa labas. Ito. I-move ko lang siya. Tapos, i-break ko ito. So, meron tayong command na BR or break, no? Select natin ito. First point, kukunin natin yung endpoint nito tsaka yung endpoint nun. So, i-break natin yung side nung nasa baba, no? So, ito, one entity na ito. Itatayo natin ito kasi ito yung para sa hamba. So, ang gagawin natin, na-discuss naman natin yung command, no? Rotate 3D. Ito yon, patatayuin natin yan kasi gagamitin natin yan para maging pat siya. Click 90 degrees. I-review nyo mga boss yung naging topic natin dun sa Rotate 3D, no? Para magawa nyo ito. Sa mga hindi pa marunong magpa-rotate nitong 3-dimensional object na ito, no? So, paki-review nyo lang yung Rotate 3D command, no? Tapos, since ito na nga yung path, gagawa tayo ngayon ng shape, no? Yung shape ng hamba, no? Ito, sample lang ito mga boss, ha? Baka iba ito dun sa shape ng hamba na gagawin nyo. Gagawin ko is polyline. Click. Tapos, ang sukat na ilalagay ko, 0.15. Ayun, no? Or 6 inches, no? Tapos dito naman is 3 inches, 0.075. Papunta ron, 4 inches, 0.1 meters, no? Tapos papunta naman dito, 1 inch, 0.025. Halimbawa lang ito mga boss, ha? Tapos papunta naman dito is 0.05 or 2 inches, no? Close ko na lang. So, ito yung magiging shape natin. Ito naman yung magiging path natin, no? So, i-move ko lang. Lagay ko siya rito. Kung naalala nyo yung extrude path natin mga boss, no? Gagamitin ngayon dito, no? Para magawa yung hamba ng pinto, no?
So, ang gagawin natin na extrude, select itong shape, enter. Merong path option dito. Ang path ito. Ayun, no? So, ito na yung door jump natin, no? Ganun lang kadali mga boss, no? Kung alam nyo yung extrude path, no? So, ngayon, ito, ilalagay na natin doon. So, tapos na tayo doon sa door jump, no? So, imumove na natin dito. Ayun na yan, no? So, ganun lang pala kadali, no? Yung paggawa ng door jump dito sa AutoCAD, no? So, ang susunod na gagawin natin ngayon, ito namang pinto na, no? So, dito, bahala na kayo mag-design dito mga boss, no? Kung ano yung gusto nyong design, kung ano yung design na nakikita nyo doon sa plano na pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo, no? Pero dito, example ko lang ito mga boss, sisimplihan ko lang. Offset lang ako ng halimbawa, 0.1 lang. Papasok. Tapos, maglaline lang ako rito. Sisimplihan ko na lang, no? Para hindi na tayo mahirapan at hindi na tumagal yung video natin. Tapos, mag-offset lang ako ng 0.1 magmula rito hanggang doon. Tapos, line. Tapos, ganun na lang ang design ko. Pero iti-3D natin ito mga boss, Hindi lang basta ganito ito. I-discuss natin yung mga 3D command na discuss natin before, no? Ngayon, magre-rectangle tayo. Magmula rito hanggang doon. Ito yung rectangle. Tapos, ito, rectangle lang ko rin ito dahil iti-3D natin yan, no? So, ito, imumove ko siya. Yan, no? Or pwedeng copy na rin, no? Para meron tayong duplicate, no? Tapos ito, ikakopy ko na rin lang. Idea lang ito mga boss, bibigyan ko lang kayo ng konting idea, no? Kung paano gawin, no? Sisimplihan na lang natin. Pagkatapos ito, i-offset ko siya. Kahit na i-offset ko na lang ng mga 0.05. Papasok. Ito, ganun na rin. Pagkatapos, ang susunod na offset siguro mga 0.075. 3 inches. Ayun, 3 inches na rin lang dito. Tapos, para kahit paano may design ito, pag tinready natin, i-fillet ko siya, no? Ang radius. Ilagay ko na lang na 0.03 siguro. Tapos, para mabilis, polyline ko siya. Ayun, so napili siya ng mabilisan, no? Polyline. Ayan, kesa sa iisa-isahin natin, pili polyline. Polyline. Pagka rectangle, pwede nyong ipili polyline yan para mabilis, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito na. I-press pull na natin, no? So, gagawin muna natin yung frame. Kung naalala nyo yung press pull command mga boss, no? Nung mga previous video, i-apply natin dito. So, PR. So, ito yung press pull, no? Click ko lang ito. Kakapalan ko siya. Siguro mga 0.05. 2 inches, no? Tapos, ito. Kapalan ko siya. 0.05 din. So, ayun na yun, no? Ngayon, ito. Ipe-press pull ko na rin ito, no? Ganyan ka-importante yung press pull command mga boss, no? Kaya kung mahilig kayong mag 3-dimensional drawing dito sa AutoCAD, mas magandang i-practice nyo yung press pull command, no? So, ang gagawin ko, ipe-press pull ko siya. Ito, no? Press pull. Tapos, click lang ito. Siguro mga 0.04. Ito, mga 0.03. Ito, mga 0.02. So, ito, ganun na rin ang gagawin ko, no? Mga 0.04. Ito, 0.03. Ito. Ang maganda kasi dito sa press pull, mga boss, no? Click mo lang yung area, kakapalan na niya, no? 0.02. So, ayun na yun, no? So, pag nagawa naman yung isa, siguro, baguhin ko yung kulay para hindi tayo malito. Pagkatapos, ang gagawin natin, i-move na natin doon, no? So, pwede nating i-move. Hawakan natin dito.
sinimplihan ko na lang mga boss itong pinto natin, no? Tapos imi-mirror ko na lang ito para meron sa kabila, no? Na-discuss naman natin yung mirror ko na rin lang dito. I-review nyo rin yung pag-mirror natin, no? Tapos ito, imumove ko siya. Sinimplihan ko lang para mabilis yung paggawa natin mga boss, kahit paano. Tapos i-mirror ko ulit, Ayan, no? So ngayon pag nagawa na ito mga boss, no, i-select natin tapos para one entity siya, i-group natin, no? Para buo siya, ayan, no? Ngayon itatayo na rin natin ito. Nakahiga siya, no? So kung naalala nyo yung rotate 3D natin, select lang ito. First point dito, second point doon, itatayo natin siya ng 90 degrees, ayan, na? Tapos i-move natin. I-move na natin. Para makita natin yung location doon mga boss, no? I-view natin visual style si wireframe natin, no? Kasi hahawakan natin yan dito sa portion na ito, no? Dito. Ayan, na? Ilalagay natin dito, ayan, na? Kailangan accurate tayo mga boss, para siguradong tama yung ginagawa natin, no? So, ayun siya. Ngayon, ibabalik ko siya doon sa view, visual styles, tapos realistic. So, eto siya, no? Ayun na yung 3D door natin. Kung napansin nyo mga boss, wala pa tayong doorknob, no? So, gagawin na rin natin yun para kahit paano may idea na kayo kung paano gumawa ng doorknob. Pero sisimplihan ko rin lang mga boss, no? Para mabilis tayo. Ang gagawin natin, PL, polyline ang gagawin ko. Tapos, click tayo rito. Tapos, ilagay ko na lang na 0.1, no? Pagkatapos dito, gaganyanin ko na lang. Magmukha lang siyang doorknob, no? Kayo, bahala na kayo mag-design. Basta binigyan ko kayo ng idea kung ano yung sukat ng doorknob, no, na gagawin nyo. Yun ang ilagay nyo dito. Lagyan nyo ng sukat. Pero para mabilis lang yung topic natin, no, o yung video natin, tinansya ko na lang itong doorknob. Then close ko siya. Kung naaalala nyo mga boss yung command natin na revolve, no? So, kaya importante yung i-review nyo yung mga 3D command natin, no? REV o yung revolve. Ito yon. Select lang ito. Ang first point niya dito at saka ron. So, ayan na siya mga boss, ang angle niya is 360 degrees. Ayan na. So, baguhin ko lang yung kulay. Sinimplihan ko na lang, no? Ngayon, pwede na nating i-move dito, na? Para magkaroon lang tayo ng konting idea, no? Binigyan ko lang kayo ng konting idea. Ito mga boss, pwede nating i-scale, Kung gusto nyong paliitin pa, no? Halimbawa, 0.75. Mas liliit siya ng konti, no? Tapos, iaangat natin ngayon, pataas. Ayun, no? Tinansya ko na lang kahit paano, no? Ayun, no? Yung pinto natin, no? Na naka 3D. So, ayun lang muna mga boss, no? Yung naging topic natin. Kung nagustuhan nyo at nakatulong, no? Itong video natin sa 3D door. Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Para every time na may bago po tayong video, ma-notify kayo. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.